So what's up, kumusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Capihan branch para sa update natin. At matagal na rin tayong hindi nakapag-update dito sa motorcycle to. Ano nga ba to? Ito yung Rusi Macho 125. So ngayong bagong taon, bagong update para dito. Alamin natin kung magkano nga ba ang presyo nito. Sulit pa rin nga ba? And ano nga ba yung specification nito? At kung sulit pa rin nga. Ngayon 2025, Happy New Year nga pala sa inyo. Ito yung pauna-unahan nating video ngayong 2025. So, umpisa na natin yung walk around para sa inyo. So, ayos na ayos. And I feel like I'm all on my own. And some days it gets worse and the memories hurt. But I hope that one day I let go. I know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad and I hate when the mood lasts. I move fast and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind, cause you only got one life. Need advice from the future, am I all? So ayun na nga, sa mga naghihintay at mga nagtatanong dyan sa comment section, ano yung update natin para sa Macho 125 or Macho TC125. Ito na nga po yun. Ngayong bagong taon, update vlogs para sa mga nagtatanong dyan sa comment section. So ayan, umpisa na natin yung walk around para dito sa Rusi Macho TC125. Let's go. So ayun na nga, wala naman silang masyadong binago dito, pero alam ko sa makina, merong iba pang design ng makina. Hindi ko lang makita kung may available dito, pero chinek ko kanina, halos lahat nakaganito yung design ng makina. Kasi last time meron akong nakitang ibang itsura ng makina, pero ayan, yan po yung update na makina natin dito. And ayun nga, unahin natin dito sa headlight. Meron tayo ritong bulb type, and sana dito mag-update sila rito ng LED, 'di ba? Tapos update dito sa signal light niya LED, pero napaka-flexible ng ang signal light nila, 'di ba? Compare sa iba. Kaya kahit mabunggo-bunggo yan, 'di ba? Ganyan-ganyan natin. Hindi siya nasisira. So, yung kanyang cowling, design Euro 3 na rin to, and then meron siyang macho yung design natin dito. At meron pa silang ibang kulay doon. May black, may red, and blue. Ayan, ito nga itong nasa harap natin. So, yung itsura ng ating cowling, yan, para sa cover ng ating headlight. Meron siya mga ganitong design. Meron ding design ganito si Rusi. Tulad din sa sa TMX, meron din silang ganito. So, ayan may parang emblem yung datingan. May reflector, naka-telescopic fork. Meron tayo rito rubber boots. Meron na nga itong tama, 'di ba? So kinalawang siya, nadikit siguro sa kalawang 'yan. Pero madali lang tanggalin 'yan. Sa iba naman, na-check naman natin, wala namang ganoon. So ito lang yung nakita natin. And meron tayo rito front fender na metal yung kanyang datingan. Ayan. So sa telescopic fork niya, meron tayo ritong Rusi na naka-emboss, naka-drum brake tayo rito, naka-wide spoke, and tube type yung kanyang tires. Ang size naman nito ay 2.75 by 17. Sa kanyang gas tank, malaki na rin to para sa kanyang long ride. Ayan, yung design nga pala natin dito. Ito yung madalas na nakikita nating design dito sa Rusi, lalo sa mga macho. Ayan, tingnan nyo doon. So update ko kayo dun sa iba pang design na meron sila. Katulad nun, ibang CC nga lang 'yun. Pati 'yun. Meron dun, 'di ba? So ayan, naka Euro 3 na rin tayo rito. May kickstart pa rin naman tayo rito. And then, kagandahan din dito kay Rusi. Tingnan niyo yung ginagamit nila na carb. Tingnan naman yung niya, Japan din 'yan, no? Kahit sabihin niyo na etong motorcycle na to is China bike, pero yung mga parts niya, meron din siyang Japan. Ayan. Ayan kita niyo naman, Japan technology. And, ayan, sa makina niya, meron tayong naka-emboss dito na Rusi logo. Ayan. So, talagang walang halos hubad na hubad yung kanyang motorcycle. So, meron din tayo ritong built-in na butas para sa ating sidecar. Kung gusto nyo gawin pang sidecar to or tricycle. Ayan. So, sa kickstart, ganyan ang itsura. Meron tayong
rear brake pedal na smooth naman, kaya lang may tumatama doon. Sa sana dito meron silang goma. May naririnig akong kalansing no. Katulad ng mga iba na nakikita na natin, meron sila sa ilalim na goma. Ayan. Sa foot pegs, di siya napiflip. Combination ng rubber and metal pa rin. Same din dito sa ating angkasan. Okay, pero pa-round style naman to. And yung ating tambucho, mahaba and mataba din siya. Meron tayong Rusi din dito na naka-emboss din. Ayan, metal naman tong kanyang cover. Ito yung tambucho natin. And then, naka-apat na shock tayo rito. Ayan, kung gusto nyo tanggalin, kung medyo natatagtagan kayo, tanggalin nyo yung isa, diba, kabilaan, para at least dun sa mga magsisingle lang or magsusolo ride lang. Yan, pwede yung tanggalin para hindi masyadong matagtag. So, yung kanyang tires dito ay 3x17, naka-wired spoke, naka-drum brake tayo rito, and kagandahan dito kasi yung ating bracket. Ito yung style parang mas maganda yung style nila ngayon, or ngayon ko lang dito nakita na ganito yung itsura. Sa iba din kasi, ayan, halos lahat naman na pare-parehas na. Ayan, so sa upuan, napakakapal pa rin yan, 'di ba? Yung lambot niya, hindi siya ganong kalambot, hindi siya ganong sobrang lambot, hindi rin siya ganong sobrang tigas, saktuhan lang, nasa gitna lang siya. Ayan. So, meron tayong fender din dito na metal, tapos extension niya is plastic. Ayan, pwede nyo tanggalin to. Sa kanyang taillight ay naka-bulb type pa rin tayo rito, pero sana update din dito kay Rusi, no? Sana maglagay din sila ng LED na, compared na sa mga nakita na natin. So, ayan, update ko din kayo sa mga iba pang nakita natin na pang Pantra. Okay? So, sa side, syempre, meron pa rin naman tayo ritong chain cover. Ang laki ng kanyang size ng sprocket, 45T. Okay? Naka-dual head shifter din tayo rito. Yung design natin para dito sa kanyang makina. Ayan. And, syempre, ito ay naka 5-speed na. Ang kanyang yung kanyang gear position is puro pababa. Ayan, hanggang 5. Pag magbabawas kayo, ito yung tapakan nyo. Ayan. Pwede naman, sungkitin nyo lang dito or tapakan nyo ganyan. 'Di ba? Parang single head shifter lang din. So, naka-upright position para sa kanyang handlebar. Maganda rin yung finish dito. Pero yung mga ganito kasi madaling kalawang. Hindi ko alam kung bakit, pero pag nababasa siya, no? So, lagi nyo lang punasan siguro yan ng metal polish para hindi siya kalawang. So, sa kanyang front brake, ayan, smooth naman, meron siyang rubber dito. Sa mga switches nila, sana update dito, no? Mas maganda. Ngayon 2025, sana sumabay yung mga switches ni Rusi. Okay? So, meron tayo ritong park light, headlight, and off. May hazard switch na rin tayo rito. Electric starter. Yung grip niya, makapit din naman, tsaka sakto lang sa ating kamay. Yung throttle naman, mukha namang responsive, tsaka mababaw lang din. Ito yung susi nga pala natin. 'Di ba? Napaka-cute lang, and then may Rusi siya na pangalan diyan. Ayan. So sa clutch, sobrang lambot din. Meron din tayo ritong rubber, and then switch niya rito, high and low. Wala siyang flasher, left and right signal light, and busina. Ayan. Sa kanyang panel gauge, simpleng-simple lang din, pati yung kanyang ignition, simple lang. Meron tayo ritong speedometer, odometer, signal light, neutral, pag naka-high beam, Rusi logo, and then yung kanyang gear indicator na 1 to 5. Ayan, 5 speed na ang isang to, kahit sabihin nyo na 125cc lang siya. So, ayan, alamin natin kung abot ba ng 5 to na kagaya ko, at kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Nice yan. If this fight feels like something from your own life, then one time let me hear you sing. Sometimes things will get hard and leave you covered in scars, but I know I could get out of this. And I feel like life moves way too fast to hold on to things from the past. So goodbye to things I'll never miss. We don't run, no, we stand together and hold on. Through the angry weather we all want to make something better, I know. And my trust
has been torn and shredded. It's been rough, but I try to forget it and move on to a place. So ayan, unang upo para ngayong bagong taon sa Rusi Macho 125. So marami kasi mga naghahanap ng mga pang-tricycle. Marami nagko-comment kung anong update nga ba sa mga pang-tricycle ni Rusi at sa iba pang motorcycle na brand na pinupuntahan natin. Pero ngayon, side stand muna natin. Ayan. Actually, pangalawang take na to kasi yung isa walang audio. Pero yun nga, 5'2" ang aking height. Sakyan natin para dito sa motorcycle na to. So, ayan. Yun, oh. So, sobrang tingkayad. Ayan. Tingnan mo, tiptoe na tiptoe tayo dito. Pero kapag naitaas na natin yung kabilang side natin na paa at nakaganyan tayo, relax na, di ba? Tapos, manageable naman. Magaan yung motorcycle. And sa turning radius niya, hindi naman siya ganong kalawak. Saktuhan lang para makapag-U-turn tayo ng maayos. And sa shock niya, sobrang lambot ng harap. And syempre dito sa likod, 4 na shock yan. Kaya matigas talaga siya. So sa mga pang-tricycle, yun talaga yung talagang usual na ginagawa nilang 4 na shock para sa sidecar. Pero may ambulance. Pero para dun sa mga magra-rides ng solo lang kayo, alisin nyo na lang yung 2 shock dyan sa likod para at least hindi masyadong matagtag. Diba? So, ayan. Malapad yung upuan, tapos malawak din para sa OBR natin. Okay? So, ayan. Kita nyo naman, di ba? So, sa lahat ng mga gustong kumuha nito, tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Comment nyo naman dyan sa baba para at least may share din natin sa iba at mabasa ng iba. Kung lalo na dun sa mga nakagamit na neto. Para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko na lang din dyan yung contact number ng Rusi Kapihan Branch para at least direct na kayo na mag-inquire sa kanila. Or pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page para at least ma-assist ko kayo sa mga information na gusto nyo. Okay? So, ayos na siya. Yun, no? Center stand, magaan yung motor na to kaya madali lang din siyang i-center stand. Ayos. So, yun ang mga boss, no? Para sa lahat ng mga nagtatanong ngayong bagong taon, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 43,500 para sa cash. Siyempre, kapag kinuha nyo yan ng cash, sabot-sabot lang basta pagdating kay Rusi. All goods yan, di ba? So, sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle at hulugan, yung down payment at yung kanyang terms, at yung rebate, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron tayong idea at meron tayong reference para at least sa mga gusto na kumuha ng ganitong motorcycle ngayong bagong taon, ngayong 2025. Baka ito na yung trip nyo, di ba? So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nito? At para naman dun sa lahat ng mga nakakuha na ng ganito, pwede nyo i-share dyan sa comment section kung ano nga ba yung mga naging experience nyo dito sa motor na to. Di ba? Para at least meron tayong maitulong sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan. So, yun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Namiss ko yung outro ko na to. Way too fast, you hold on to things from the past, so goodbye to things I'll never miss.